Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning selective justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusugpo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Giit yan ng Malacanang sa harap ng batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula ng birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na karaang taon. Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap na mga flood control project. Kabilang ang ilang kawani ng DPWH, Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng Presidente na karaang 2025 elections. Patunay anya na walang basihan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon. Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, nauna pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag o depensahan. Pinalagan din ng Malacanang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang Pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa alegasyon ng korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente. Dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacanang na ipatupad yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Clazel Pardilla para sa Bayan.